Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing role si Dr. Dennis Bintura. Ako nga pala si binibining Jessa D. Ilacho at ako ngayon ay magpapakitang turo na gawa sa Teacher May. At bago naman natin tutuklasin ang ating panibagong talakayan ngayong araw, ay pakibasa muna ng sabay-sabay ng lahat ang ating mga layunin. Pakibasa. Maraming salamat sa pagbasa. Sa muli, ano nga ang ating tinalakay noong nakaraan? Tama, ito ay ang uri at bahagi ng sanaysay. Ano nga ang mga uri ng sanaysay at ubis? Ang mga bahagi ng sanaysay, dikon, tumpak ang inyong kasagutan. Bigyan natin sila ng 4 na palakpak. At para naman sa kung ano talaga ang sanaysay, ano nga ba ang sanaysay? Sino ang nakaalala? Margosa? Tama ang kasagutan. Bigyan natin siya ng sigabong palakpakan. Dahil dyan, tayo ay magkakaroon ng bagong talakayan at ito ay patungkol din sa sanaysay. Ipagpalagay na lang natin na tapos na ang mga preliminary activities at tayo ay tuturo na sa paglalahad. Ngayong umaga ay tatalakay natin ang tungkol sa tungkol sa elemento ng sanaysay. Ano nga nasa natin tatalakayin? Pag-iulit, maraming salamat. Base sa ating elemento ng sanaysay, may alam ba kayo kung ano ang mga elemento ng sanaysay? Palumar, maaari, muan, maaari din, akab, maaari. Lahat ng inyong mga enukahe ay may tama at may konektado sa mga elemento ng sanaysay. Ako na natin matagalin pa, tayo ay tutungo na sa unang elemento. Sa mga nakaupo dito sa harapan, pakibasa ang tema at paksa. Maraming salamat. Bakit sa inyong binasa? Sa inyong binasa dagunan, ano ang iyong masasabi tungkol sa tema o paksa? Maraming salamat. Ano naman ang iyong masasabi, Daniel? Tama. Ano naman ang masasabi nila na dahil siya ay nakangiti at tama gustong sabihin? Napakatumpak din, bigyan natin sila ng 5 palakpak. Magaling. Tayo naman ay tutungo sa pangalawang elemento. Ito ay ang pakibasa class. Ano nga ito na nasa lihan na hindi ito nagbabasa? Maraming salamat. Pakibasa na ng lahat kung ano ang anyo at struktura. Bakit sa inyong binasa na wala yung masasabi? Tama? Palagtiyo dahil ikaw ay nagsasalita. Bawal magsalita habang tayo ng kaklase. Tama rin. Ano naman si Bunga ang iyong masasabi? Tama. So Rosa, ano naman ang iyong mabibigay na anyo at struktura batay sa isang sanaysay? May bibigay ka ba halimbawa? Tumpak na kasagutan. Maraming salamat. Bigyan natin sila ng 6 na palakpak. Ayan. Tutungo naman tayo sa pangatlo at ito ay ang wika at estilo. Sa palagay ninyo, ano kaya ang wika at estilo? Ano kaya ang nakapaloob nito na ito ay naging isa sa elemento ng sanaysay? Ano yung masasabi, Karyaga? Tama. Maaari din. Ano ba yung masasabi? Dagunan. Tama. Kaya atin ang alamin kung ano ang wika at estilo. So, wika at estilo. Ano naman kaya ang masasabi? Modal. Maraming salamat. Ano naman ang masasabi ng kanyang statement na si Kuya? Maraming salamat. Ano ba ang maibibigay yung wika at estilo batay sa inyong nabasa mo na sanaysay? Pagkos alam ko na nakabasa na kayo lahat ng isang sanaysay na sulatin. Magbigay ng halimbawa, ilong. Tama.
Tama rin ang iyong ibinigay na halimbawa. Sa muli, ito ay ang wika at estilo. Ano nga ang sinabi ng tatlo pagsamasamahin mo nga i-summarize mo nga ang sinabi nila, Marcosa? Tamang ang kasagutan. At sa kanilang mga kasagutan, ikaw ba ay sang-ayon inferior? Sang-ayon din mo kaya naintindihan nila magbago ano ang wika at estilo? Magaling kung kaya tayo ay pumunta na sa ika-4. Ito ay ang kaisipan. Pakibasa lang sabay-sabay kung ano ang kaisipan. Maraming salamat. Yung batay sa inyong binasa, ano ang iyong manghihinua patungkol dito sa kaisipan? Maraming salamat sa pagbigay ng ideya. Ano naman kaya ang maibigay na ideya ni Biray? Maraming salamat. Sang-ayon ka ba naman sa kanilang binigay na opinion ni Lord? Sang-ayon din. May hindi ba sang-ayon? Wala. Naintindihan lamang ba kung ano ang kaisipan? Sa muli, ano nga ang kaisipan? Ignacio. Tama. Ngayon, nagtutungo tayo sa pang-5. Ito ang damdamin. Ngunit bago natin ito buksan, bakit kaya may damdamin sa elemento ng sanaysay? Sa tingin niyo, bakit kaya ito nasali? Ano ang iyong maiibigay na ideya? Inferior? May punto? May punto ba kaya? Wala. Ano na kaya ang maiibigay mo? Magkaiba? At huwag na natin patagalin pa. At ano buksan kung ang kanilang mga kasagutan ay may konektado ba o di kaya ay malayo? Pakibasa ng sabay-sabay kung ano ang damdamin. Maraming salamat. Tingin ninyo, sino ang may tamang kasagutan sa kanilang ibinigay kaninang mga kasagutan? Sino? Si Muan. Tama. At ano naman ang maibibigay mo na karagdagan dito, Marcosa, sa damdamin? May punto, magaling. May iba ba, Sorosa? Tama. Tama na, pag-abusay ninyo at mabuhay ninyo agad kung bakit ang damdamin ay kasali sa elemento ng sanaysay. At tutungo naman tayo sa pang-huli. Sa muli, ano nga ang 5 elemento ng sanaysay? Katubis, tumayuka, at huwag kang titingin sa harapan. Sige, kabisaduhin mo ang 5 na unang mga elemento. Maraming salamat. Tama ang kanyang kasagutan, siya ko nakikinig siya. At hindi lang siya, kundi kayong lahat. Ngayon, pumunta na tayo sa panghuli. Pakibasa ng sabay-sabay kung ano ang panghuli. Maraming salamat. Ito ang larawang diwa. Pakibasa nga ng sabay-sabay kung ano ang larawang diwa. Maraming salamat sa pagbasa. Batay naman sa inyong binasa, ano naman ang maibigay mong ideya patungkol dito, Palagyo? Tama. Ano naman ang maibigay ni Lapos? Tama rin, magaling. At ni Kadusale, sapagkat siya ay parang may iniisip. Tama rin ang kanyang sinabi. Palakpakan natin sila na 2 palakpak at 2 padyak. Handa, simula. Maraming salamat. At alam ko, may ibigay kayong mga ideya. Maraming salamat sa pakikipag-koopera dito sa ating klase. Sa muli, ano nga ang 6 na elemento ng sanaysay? Kabisaduhin mo, Baniel, at huwag kang titingin. Tama. Ito ay nakuha mo ng kumpleto. Sa muli, lahat. Ano nga? Magbasa lahat kung ano ang
na elemento ng sanaysay. Maraming salamat sa